Magandang araw po sa inyo mga guys at kumusta po kayo? Sana ay lagi po kayong in good health. Pangin po dito sa amin mga guys at maganda ang sikat ng araw. Malamig pa rin po ang simoy ng hangin na dala ng amihan na madalas sinasabi po ito ng matatanda na kahit na matindi ang sikat ng araw ay malamig pa rin po ang dampi ng hangin. Mga guys, kasunod po ito ng part 2 dun sa video ko na umuusbong pa lang at nagsisimulang magdahon. Ngayon naman po, ito ang update ko sa inyo at ito na po ang makikita nyo dito sa ating tanim na grapes. Mas lumalago po ang mga dahon niya. Lumalapad at lumalaki na ang mga dahon sa bawat sanga niya. Kita naman po, masigla ang dating at kay gandang pagmasdan ang pagka-green niya. Sa tingin ko po, baka pwedeng kainin ito dahil ganda ng usbong. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, ganito lang ang mga, parang katulad na rin ang mga gulay-gulay natin. Dahil sa napapanood natin, kahit mga bulaklak, kinakain na rin ngayon. Basta edible daw po. Ngayon po, pasilip ko na po sa inyo, nag-uumpisa na po siyang mamunga. May mga bulaklak na po ang mga sanga. Mula doon sa pinagputulan natin dati, nung nag-uumpisa pa lang po tayo na mag-pruning po noon. At yan po, nilalabas po isa-isa. Para makita nyo, bawat kumpol, may mahaba at maigsi. Sana naman po, mabuo ito lahat. Pag nangyari po yun, matatawag na po nating hitik ang bunga nitong kaisa-isang tanim na grapes. Buti nga po, magbubunga ng marami itong tanim kong grapes. Sana na nga lang po, wag nang masalanta ng insekto at ng mga ibon. Dati kasi po, ang pagkakaalam ko sa mga pagtatanim ng grapes ay doon lang sa ibang bansa tumutubo ito at nagpapabunga ng marami. Maganda kasi ang klima doon sa ibang bansa, malamig ang hangin, pati buong paligid. Gusto ng grapes ay nasa malamigang lugar. Dito sa atin sa Pilipinas, mainit, pati sikat ng araw. Minsan nakakasunog pa nga ng dahon, magpapananim. Kaya po ako ay nagtataka rin po ng konti. Napapabunga po itong tanim na to ng marami-rami din. Kahit nasa tabing dagat kami, pinakabukanan ng ilog at dagat, iwala naman po akong nilalagay na fertilizer na pampadami ng bunga at pampalusog ng mga dahon-dahon lang po ang tinatambak ko sa pinakapuno nito at nagdidilig-dilig din araw-araw. Pero may balita din po ako na sa bandang La Union na malapit na sa Baguio, may grapes din po farm doon. Siguro po, napapalago nila doon dahil po sa malamig doon at malapit sila sa Baguio. Alam naman nating lahat na sa Baguio ay sadyang malamig ang klima doon. Marami talagang umuusbong na bulaklak sa ngayon mga guys. Para pa silang mga bagong silang. Kalaki po sila at hahaba bago lalabas at mamupagkad ang mga bulaklak. Babantayan po natin kaya mga guys para masubaybayan nyo po habang lumalaki at naging ganap na siya bunga hanggang sa siya ay mahihinog na at magkukulay pula. Mga guys, sadya po akong mahilig magtanim. Swerte nga po, hindi mabigat ang kamay ko sa pagtatanim. Kasi meron pong sasabing iba na hindi sila makakapagpatubo ng mga tanim. Lalo na po ang grapes dahil masilat daw pag-aalagaan ito. May mga tanim din po akong mga iba-iba mga guys. May dragon fruit, mulberry, granada o tinatawag nilang pomegranate. Yun, medyo marami akong puno nun mga guys at nakakapagpabunga na rin ako, nakakaani. Meron din po akong longgan at iba pang mga gulay-gulay. Nakakatuwa po kasi magtanim-tanim, lalo na po pag namumunga at lalo na kung nakapag-aani ka na mga guys. Hanggang dito na lang muna po ako mga guys at hanggang sa susunod na lang po. Kung nagustuhan nyo naman po itong aking video, maki-subscribe naman po. At maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!